Sagot naman ng Malacanang ni Yuse Claire Castro, i-quote ko lang, sabi niya, "When emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger." Sabi yan ang sagot ng palasyo, hinggil nga dito sa mga buwelta ng pangalawang Pangulo. Ang problema kasi kay Attorney Claire Castro, no, hindi siya responsive dun sa mga reklamo ng mamamayan. And I don't know if Attorney Claire Castro is aware that she is becoming a laughing stock. At Madam, alam ko meron po kayong pamilya, meron kayong I don't think this is something that you want yourself to be remembered. Na every time na nagsasalita si Claire Castro, she is actually gaslighting the issue, the legitimate issue of ordinary people. Ang ginagawa niya, hindi siya nagpapaliwanag, kundi nag-aano lang siya, no? Yung nagsisilbi lang siyang distraction para hindi masagot ng administrasyon na ito yung kanilang mga obligasyon sa mamamayan. I do not know if Claire Castro is proud of what her doing. Hindi ako sure kung ano ba yung nakukuha niya for doing all of this. Kasi I'm pretty sure, alam ko na alam niyang mali yung ginagawa niya. This is not supposed to be the job of the speaker of the communication officer of Malacanang. You do not tell the vice president when the emotion is high, when the emotion is high, intelligence is low, or something like that. You address the substance of what you are being criticized on. Hindi yung mga ganyan na mga palengkerang yung dating lang ni Attorney Claire. And I think yun talaga yung intention niya. At baka naman kasi talaga hinar siya ng Malacanang para magkalat ng ganyan dahil they cannot explain anything to the people. They do not really like accountability. They do not want to explain. They do not want to give answer because they cannot resolve any issues that we have in our country. Pansin mo rin ba, Miss Joey, na tulad ni Yuse Claire Castro, ganon din dito sa House spokesperson, Attorney Princess Abante, pareho sila. Napansin mo ba na sinisingle out lamang na binabanatan ng Kamara, ng Malacanang, ng mga tagapagsalita nila, si VP Sara Duterte? Si Attorney Princess Abante kasi, no, dahil hindi rin natin maintindihan kung bakit kailangan magkaroon ng magkaroon ng spokesperson ng House of Representatives na hanggang bali 3 araw na lang naman na yung trabaho yata ni Princess Abante. So siguro pagbigyan na lang natin ang kanyang pagsasalita. I do not know if ma-adapt pa siya sa 20th Congress because like I said, that's going to be an entirely different setup. So Princess Abante is, her job is up until June 30. At obvious naman na siya ay political accommodation sa Congress dahil yung kanyang ama ay natalo sa eleksyon at ang kanyang ama ay isa sa mga laban kay Inday Sara sa Quadcom, sa Committee on Good Governance and Public Accountability kung saan inusig ang confidential fund ni Inday, at isa rin siya sa mga bumabanat sa mga content creator na kagaya ko kung saan nakipagmurahan nga yan si Benny Abante sa mga kagaya kong vlogger. And Princess Abante, the reason why you are there, you are a political accommodation. So that is why when you speak about or against the Duterte, we know exactly where you are coming from. You are hired exactly to do that. Considering all yung kanilang mga statements na nilalabas, sa pananaw mo ba, yung papel, ano ba yung papel nila? Para ba tugunan yung mga problema ng bayan, o yung nagiging papel nila ay magiging tagapagsalita o magiging anti-Sara yung magiging datingan nila dito sa pagiging tagapagsalita nila sa bawat
itong Kamara at ng Malacanang. Ano bang pananaw mo? Sir Jade, kasi ang spokesperson dapat nagbibigay linaw sa mga issues na binabato tungkol sa kanila eh. Ang lumalabas kasi sa mga karakas ng katulad ni Attorney Claire at ni Attorney Princess Abante, they're not really giving any clarity on certain issues. They're not giving any because there's nothing really to explain. We all know that everything that they are doing, they are just serving as a distraction from the real issues. Nandyan silang dalawa para magsilbing bardagulera ng House of Representative at ng Malacanang, and the purpose really is to make some noise para ma-distract ang mga tao so that we people would get distracted, and they are hoping that probably the real questions are not gonna be asked. However, hindi po nakakalimot ang mga tao. Alam po namin yung kailangan namin sa inyo. Ang kailangan namin sa inyo ay mga kasagutan, lalong-lalo na sa inyong mga pananagutan sa bayan. Kasagutan para sa mga tunay ninyong responsibilidad at accountability. Well, Princess Abante, since she is the spokesperson of the 19th Congress, maybe she should also speak about how the money is being spent in the House of Representatives. Magtitiklop na ang 19th Congress at wala pa kayong pinapakita na inyong mga resibo, libro kung paano ginagastos ng bawat kongresista ang budget allocations sa kanila. Siguro sa 3 araw ni Attorney Princess Abante dyan sa House of Representatives, yan ang mga dapat na mga bagay na i-explain niya. Po, 2 tanong na lang mula sa akin bago ko lang ipasa kay partner Admar. Sumasang-ayon ho ba kayo, Miss Joey, sa desisyon ni VP Sara Duterte na hindi dadalo sa darating na SONA ni PBBM? Unang-una, hindi siya inimbita. Hindi siya inimbita ng Pangulong Bongbong Marcos, which is actually very, very rude. Kasi parang meron kasi tayong tinatawag na work ethic, Pangulong Bongbong Marcos, na kahit hindi mo dapat gusto yung tao, dahil siya ay iyong pangalawang Pangulo, you ought to send all the invitation to all the high-ranking officials of your government. So, nakakabastos din naman kasi talaga yung ganon, na hindi ka naman kasi inimbita. So, now, the Vice President is saying that hindi rin naman talaga ako pupunta. So, it's a tie, di ba? Wala naman talagang problema. Hindi mo ako imbitahin. Hindi rin naman talaga ako interesadong pumunta dyan. So, I think yung hindi pagpunta ni Inday sa SONA ay it's understandable. It's perfectly understandable. Hindi siya iniimbita ng Pangulo, hindi siya pupunta. So it doesn't mean di natin maririnig kung ano yung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. And the most important thing there is we hear the response of the Vice President of whatever the President is going to deliver during his SONA speech. Kasi at the end of the day, yan naman ang importante. Hindi naman talaga yung attendance itself. Po. At may kukonsidera ho ba ninyo na magiging accomplishment may tuturing yung pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos unang-una doon sa bumagsak na tulay sa Isabela, yung pagpunta niya personally doon sa eskwelahan, pagpapakita sa taong bayan, yung pagtuturo sa mga kabataan, at panguna naman doon sa pagsira ng mga illegal na droga na nakumpiska, at marami pang iba na nakita natin na kung saan sabi pa nga hands-on daw ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano bang masasabi po ninyo? Real achievement is when you are going to implement certain policies that will solve real problems. So for example, pagkasira ng tulay sa Isabela, him going there, taking a picture and saying na inisikaso niya yan or whatsoever, is not per se an achievement, because you have existing process on how you're going to approach such kind of misfortune. Yung pagkakahuli ng tune-tuneladang pinagbabawal na gamot, yung bilyong-bilyong piso na ininspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos, it is something that is part of the usual law enforcement. So
Um, Siguro kailangang masuri kung hanggang saan, ano ba yung eksaktong partisipasyon nung kanyang mga priorities kung bakit nangyari yung mga ganong bagay. And unfortunately, marami dun sa kanyang mga photo ops, lalo na yung mga pagpunta niya sa brigada eskwela, pagtulong sa mga anak natin. Hindi naman ito nag ah, hindi naman ito nagdadala ng solusyon sa mga talagang problema ng mga kababayan natin. Ah, kung siya ba ay nagpunta sa brigada eskwela, yung mga problema ba sa brigada eskwela na nakikita ng ating mga kaguruan at mga mag-aaral ay matutugunan na at ito ay hindi na magiging problema sa mga susunod na taon. So yun siguro yung mga importanteng mga tanong na dapat nating suriin kung gagamitin ng Pangulo bilang achievement ang mga ganitong bagay.